Formal nang pinasinayaan ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang inaugurasyon para sa Motorcycle Riding Academy na dinaluhan ng iba't ibang stakeholders ng proyekto sa Pasig City. Sa pakikipagtulungan ng Government Service Insurance System o GSIS, pinahintulutan ng MMDA na gamitin ang bakanteng lote para sa naturang proyekto. Layo ng proyekto na turuan at bigyang edukasyon ang mga motorista hinggil sa mga batas trapiko, pagdidisiplina sa pagmamaneho, hasain ng driving skills at turuan ng basic emergency response. 2 days po yung course. Sa umaga po may mag-classroom na 50 naman po yung nasa skills training. Sa hapon po magpapalit sila. Tapos ganoon din po kinabukasan. So basically, 1 day na classroom type and then 1 day po na skills. Di-divide po natin yan sa 2 sessions po. Dagdag pa rito, nagpahatid din ng suporta ang ilang mga dealers ng motorsiklo sa bansa, kung saan ilan sa kanila ay nagbigay ng mga motorsiklo bilang donasyon sa proyektong ito. Ilan sa mga ride-hailing app companies at mga opisyal ng gobyerno rin ang nag-donate ng mga motorsiklo sa ahensya. Kaugnay nito ay nasa 100 na ang mga motorsiklong nakolekta ng MMDA mula sa mga pinagsama-samang donasyon na siyang ipagagamit ng ahensya sa kanilang riding academy. Ang training na ito ay bukas at libre sa lahat ng mga nagnanais na matuto ng mga module na ituturo sa ilalim ng proyekto. Sa pagpapa-enroll ay mangyari lamang dalhin ng helmet at mga safety gears tulad ng mga pads at ang training ay libre para sa lahat. Kaugnay nito ay gagawaran din ng mga certificates at badge ang mga motoristang gagraduate na sumailalim sa training. 100 po per batch every 2 days. So hanggang Saturday, so accommodate po tayo ng 300 per week. Sa kabilang dako, klinaro ni Artes na ang mga certificates na igagawad ay hindi maaring presenta bilang lisensya o kahalili ng driver's license. Ngunit patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa TESDA upang ma-accredit ang mga certificates mula sa training upang magamit ng mga motor graduates sa pagkuha ng lisensya. Nabanggit din ni Artes na nakikipag-ugnayan nito sa mga kumpanya kung saan bibigyang prioridad ng mga ride-hailing apps ang mga aplikanteng graduate ng Motorcycle Riding Academy. Samantala, nakatakda namang buksan ang pasilidad sa publiko sa buwan ng Oktubre. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.